Henesis Kabanatang 9. Pinasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ang lupa. Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa at sa lahat ng isda sa dagat. Sila ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. At kung paanong ibinigay ko sa inyo ang mga lutiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito. Ito ay ang kanyang dugo. At tiyak na aking hihingan ng sulit ang umutang sa inyong dugo. Aking hihingin ito sa bawat hayop at sa mga tao, bawat isa para sa dugo ng iba. Hihingan ko ng sulit ang umutang sa buhay ng tao. Sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay padadanakin ng ibang tao, sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. At kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Magbunga kayo ng sagana sa lupa at magpakarami kayo roon. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa mga anak na kasama niya na sinasabi, narito, aking itinatatag ang tipan sa inyo at sa inyong mga anak na susunod sa inyo. At sa bawat nilikang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang maamong hayop, at bawat mailap na hayop sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumabas sa daong, sa bawat hayop sa lupa. Aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo. Hindi ko nalilipulin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng tubig ng baha, at hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa. Sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang gagawin ko sa inyo at sa bawat nilalang na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Inilagay ko ang aking baghari sa ulap at ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At kapag tinipon ko ang mga ulap sa ibabaw ng lupa, ang baghari ay makikita sa ulap. Aalalahanin ko ang aking tipan sa inyo at sa bawat nilalang na may buhay, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng nabubuhay. Kapag ang baghari ay nasa ulap, ito ay aking makikita at maaalala ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bawat nilalang na may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipan na aking itinatag sa lahat ng nabubuhay na nasa ibabaw ng lupa. Ang mga anak ni Noe na lumabas sa daong ay sina Sem, Ham at Japhet. Si Ham ay siyang ama ni Canaan. Ang mga ito ang tatlong mga anak ni Noe at sa kanila nagmula ang lahat ng tao sa lupa. Si Noe ay isang magbubukid at siyang pinakaunang nagtanim ng ubasan. Uminom siya ng alak at nalasing at siya'y nakahigang hubad sa loob ng kanyang tolda. At nakita ni Ham na ama ni Canaan ang kahubaran ng kanyang ama at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas. Kumuha sina Sem at Japhet ng isang balabal, inilagay sa balikat nilang dalawa, lumakad ng paatras at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. At ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. Nagising si Noe sa kanyang pagkalasing at nalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At kanyang sinabi, sumpain si Canaan, siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem, at si Canaan ay magiging alipin niya. Palawakin ng Diyos si Japhet, at siya'y titira sa mga tolda ni Sem, at si Canaan ay magiging alipin niya. Nabuhay si Noe ng 350 taon pagkaraan ng baha. Ang lahat ng naging araw ni Noe ay 950 taon at siya ay namatay. Mga araw na matututuhan sa Henesis Kabanatang 9. Ang Henesis Kabanatang 9 ay naglalaman ng mga bagong tagubilin ng tipan of covenant at ang mga kaganapan matapos ang malaking baha. Pinapakita rito ang pagpapanibago ng Diyos sa sangkatauhan kasama ang ilang mahahalagang aral
na sumasalamin sa kanyang kabutihan at katarungan. Ang mahalagang aral mula sa kabanatang ito. Una, mahalaga ang buhay ng tao. Pinagbawal ng Diyos ang pagpatay at pagdanak ng dugo. Ibinigay niya ang batas na ang sino mang pumatay ng kapwa-tao ay mananagot, dahil ang tao ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Kaya mahalaga natin ang ating buhay at ang buhay ng iba. Ito ang pasasalamat natin sa dakilang lumikha kapag ginamit natin ang buhay natin para sa kanyang kaluwalhatian. Ikalawa, ang pangako ng Diyos o ang tipan ng bahaghari. Ipinangako ng Diyos na hindi na niya lilipulin ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Ang bahaghari o rainbow ay ginawa niyang tanda ng kanyang walang hanggang tipan at katapatan. Hindi dapat ito ginagamit para sa maling kaisipan o ideolohiya. Ito ay paalala sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Ikatlo, ang kahinatnan, pagkukulang at paggal. Sa bahaging naglasing si Noe at nakatulog ng hubad, makikita ang kaibahan ng reaksyon ng kanyang mga anak. Ang kawalan ng paggalang at panunuya ni Ham ay nagdala ng sumpa, habang ang pagtakip ni Shem at Japhet sa kanilang ama ng may pagpipitagan ay ginantibalaan ng pagpapala. Patuloy tayong mag-ingat sa ating mga desisyon at magbigay galang sa ating mga magulang at sa mga nasa posisyon, dahil ito ang utos ng Diyos. At ikaapat, biyaya at pagtitiwala. Matapos ang trahedya ng baha, binasbasan pa rin ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at inutusan silang magpakarami at punuin ang lupa. Ito ay patunay ng kanyang biyaya upang sila ay makapagsimula muli. Naririto tayo ngayon sa mundong ibabaw dahil sa regalo ng Diyos na buhay. Gamitin natin ito para sa kanyang kaluguran at sa pagyabong ng susunod na henerasyon. Purihin ang Panginoon.